Ako po pala si Brilin Sigonto. Kami po ay nakatira sa Barangay Maihi at naapektuhan po kami nung nakaraang taon ng bagyong Agaton. Nung nangyari po yung bagyo, around midnight ata yun nangyari yun, may mga news na po na may bagyong darating. Medyo hindi kami aware na malakas talaga yung impact ng bagyo. Kasi nung nangyari na yon, parang ang landslide, parang ganun kalapit na yun doon. Dito ang bahay ko. Siyempre makikita ko yung ano nangyari doon. Kaso lang gabi lang nangyari yun eh. Nung gabi na yon, hindi naman gaano malakas ang ulan. Tubig, malakas lang. Pero mga isang linggo na talaga umuulan noon. Tapos nung gabi noon, walang kuryente sa amin, blackout. Yun, naramdaman na biglang sumabog. Tapos ako lang may isa sa bahay namin. Tapos nagtaka na lang ako sa loob ng bahay ko, may tubig pumasok sa sala, sa kwarto. Nung midnight na nangyari yon, nagulat lang kami. Nung ginising kami ng mama namin, sabi na may bagyo tapos nag-landslide yung kabilang sityo yun eh, tawag to. Nabigla kami, sabi na gumising kayo kasi may maraming patay na dun sa kabilang kapitbahay natin. So yun, gumising kami, evacuate po kami sa karapit na barangay din. Hahakot na yung mga patay na katawan ng mga tao, mga kapitbahay namin. So medyo naiyak din kami kasi medyo may mga classmate ng mga anak ko, classmate ng kapatid ko. Medyo nakakalungkot isipin na ganun pala yung nangyari sa kanila. Nung natapos na yung bagyo, pina-evacuate na yung barangay namin. Doon na kami tumira nag-evacuate kami sa isang gym na sa karapit na barangay namin. After sa gymnasium ng barangay, nilipat ulit kami sa evacuation sa Baybay City na yung Baybay National High School. And then, nilipat ulit kami dun sa Night High School. Kaya, tumira kami ng 9 months. Kaming tumira sa evacuation center. Yun na, sa Night High, doon kami tumagal. Pero, alam mo, pakiramdam ko noon, wala akong ramdam noon. Parang lumutang ako sa hangin na wala akong naintindihan na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Biro mo, pagsabi, bakwit tayo ma, sabi ng pamangkin ko. Wala man akong nabitbit. Ang dala ng bag ko, mga papel, walang damit. Na ako, matanda na, senior na ako. Ngayon lang buhay ko na yan bigla nangyari sa amin. Oo, kasi biro mo na yung namatay, pinsan ko pa, yung kamag-anak ko yung nawala ng bahay. Kung sinong inakala mong di mo sukat akala yung mangyari yun doon sa amin. Tapos matanaw mo pa yung ganyan nangyari pagkatas-taas na lupa. Saan? Bakit ganun sila pa? Hindi, kasi bago sila dumating, mayroon na nagsabi sa amin na mayroon naman magbibigay uli. Yung dating natanggap natin nga, ganun darating siya nga. Siyempre, excited kami. Excited kami, makikita na naman namin sila. Kasi bibo naman talaga pag nandyan sila. Masasaya, mga bata. Kami, excited kami na malalaman namin na, darating na naman sila. Ganun dito. Problema pong pabinggas kasi wala na akong pambili. Yan ang kasama ko nga ngayon. Inihiraman ko ng bigas, sabi niya, huwag ka mag-alala, darating sila yung nagbibigay ng bigas. Pagkabigas ka na, huwag kang problema. Hindi ka na problema pambili bigas kasi may bigas ka na. Tututong-tuwa nga ako kasi may bigas na ako. Pasalamat nga ako dumating sila para ayun, kabigas naman ako kasi wala akong pambili bigas. Ang misahin ko talaga, malaking pasalamat namin nga nandyan sila. Pumunta sila, tapos binigyan kami ng kunting grasya para makaraos naman para sa akin, nag-iisa lang ako sa bahay. Makaraos ako sa pagkain, ganun. Hindi, wala na akong problema kung pambili ng bigas, may bigas na ako. May pang-ulam na rin. Sabi ko na, malaking pasalamat ko na nandito sila. Kasi nakaligtas ako pambiling bigas, wala pa naman akong pambiling bigas.
Faith Foundation. Tinulungan kami ng New Life din. Binisita kami ng taga ibang bansang napakasikat na si The Bynum Family. Nakatulong din naman po at binigyan ng saya. Kahit na nasa evacuation center lang po kami, binigyan kami ng hope. Dapat manalig lang tayo sa Panginoon. Lahat ng ito ay may mga rason kung bakit na nangyari sa atin to. Binigyan kami ng positive things na dapat talagang manalig sa Panginoon at huwag mawala ng pag-asa at babangon din kami pagkatapos ng bagyo. Until now, binibisita rin pa rin kami ng Bynum Faith Foundation at saka ng New Life dito sa aming barangay, dito sa Barangay Payanin. Maraming salamat po sa lahat.